dito sa issue ng mga diskaya, ha? Oo, kasi sigurado, mamaya, nandiyan na naman sa Senado mga yan, baka itatanong na naman yung mga sasakyan nila. So, itong si Claire Castro na kupal. O, si Claire Castro naghahanap ng mga mali ng iba, pero yung mali nila, hindi nila makita. O, kamakailan lang, si Mike Abe, na binura na yung kanyang, yung kanyang vlog na nagrereklamo kay Mon Gualvez. Si Mon Gualvez, hindi. Si Dave something, basta yon yung kalbo na sekretary ng PCO, hindi ba? Kabalusubasan nito ni Mike Abe, putangin na feeling niya siya ang amo. Kumbaga sa basketball, siya yung feeling niya siya si LeBron James o kaya si Michael Jordan. Feeling niya siya si Kobe Bryant na importante siya sa team. Ang hindi niya alam, mas importante pa sa kanya yung janitor doon sa building nila. Kapal ng mukha. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero dito muna tayo. Idinideny ng pamilya ni Diskaya na sa kanila yung proyekto ng sinihan ni Lisa Marcos. Yung sinihan ni Lisa Marcos, walang hiya. Pagawa ka pa ng sinihan, dami naman sinihan dito. Nagpagawa ka ng sinihan tapos yung PTB4 bulok, walang hiya kayo. Inuunan nyo pa yung mga luho nyo kaysa dun sa mas may importansyang proyekto So sabi nila, hindi daw kanila, pakinggan nyo. Sa may cinematic room, ito po ay hindi po kontrata ng Great Pacific Builders and General Contractor Inc. Isa po sa mga pag-aari before ng spouses Diskaya. Hindi na ang kumpanya ng mga Diskaya ang kontraktor ng ginagawang Film Heritage Building sa Maynila. Ito ang nilinaw ni Attorney Cornelio Samaniego III, Legal Counsel ni Curly at Sara Diskaya. Iginawad sa Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated ng Department of Public Works and Highways, South Manila Engineering District ang Phase 1 ng konstruksyon nito sa halagang higit 100... Grabe, Phase 1, 143 million, hayop na sinihan naman. Anong ipapalabas dito? Anong sinasabi nila? Paano makakatulong to sa film industry? Hindi ba? Paano ba matutulungan yung film industry? Siguro, yung galingan ng mga direktor sa atin kasi iwan na tayo yung mga Korean novela, yung mga Korean movies, ang lulupit. Dito sa atin, putangin na si Cardo Dalisay, hindi namamatay. Isang magazine, ang daming bala. Anak ng tinapay. Ganyan ang mga palabas dito sa atin hanggang ngayon. Yung mga yung mga telenovela natin hanggang ngayon, yung magkakapatid, hindi pa rin nagkikita-kita. Ganun pa rin yung istorya. Dati, nagkahiwalay, magkapatid pala sila, tapos naging magkaaway. Yung magulang, di alam kung sino. Hindi ba? Yung ba yun? Yung lyrics ng kanta ng Itchy Worms ba yun? Oo, yung langit at lupa, mahirap yung na-inlove yung mayaman sa mahirap. Di ba? Tapos matapobre yung mga magulang. O yung pala, yung mahirap, yung pala yung mayaman, gano'n. Tapos yung magsasalba, yung kaibigan, mamamatay. Hindi ba? Yung aluwag-luwag naman ng kalsada, doon aandar yung sasakyan sa gilid, mababangga yung nagtitinda ng nyog. Ganyan pa rin yung natin yung mga pelikula sa atin. So anong maitutulong ng isang bagong sinihan na gumagastos tayo ng 143,226 million? Phase 1 lang Ganyan kalaking proyekto. Anong maitutulong sa industriya niyan? Puta. Ang ipapalabas mo lang, mukha ni Vice Ganda. Yung mga walang kakwenta-kwentang mga pelikula. May Netflix naman, ba't ka pa magsisini? Kahit libre yan Halimbawa, libre. Manood kayo dito, libre. Puta, ba't ako pupunta dyan? Layo-layo niyan, ang traffic sa Maynila. Ang laki-laki ng mga TV na sa bahay ngayon. Wala nang TV, mas maliit pa sa 50 inches ngayon para ka na nanonood na sine. Tapos ang gaganda ng mga speaker ngayon. Katulad ako, tinan nyo yung speaker ko. Kita nyo to? Pwede kang mag-sing along dito. Pag dyan mo kinabit yung yung TV mo, para ka na nanonood sa sinihan. Ang lakas na, sumasabog na pagka may sumabog na granada
talagang magugulat ka. So ang ibig ko sabihin, ano may tutulong nito sa bayang Pilipinas, di ba? Hayop yan. 43.22 million pesos. Ang naturang kumpanya, isa sa pagmamay-ari ng mga diskaya na ngayon ay revoke na ang lisensya bilang kontratista. Sa Instagram post ni First Lady Liza Araneta Marcos, may pasaring ito sa bumuo ng bagong Film Heritage Building at sinabing sa halip na maging lugar para sa mga alagad ng sining, tumambad-an niya sa Lugar para sa alagad na sining? Putangin na yan. Sino yung mga alagad na sining? Hindi ko talaga alam anong nito. Ayan, 200 million project. Kasi 140 yung phase 1. Tapos siguro 60 million yung last phase. So parang sinasabi nung nila Diskaya, hindi amin yan, yung una lang amin. Tapos yung sumunod, yung phase 2 or hanggang katapusan, iba na yung may hawak niyan. Nila ang mga may tagas na bubong, bitak-bitak na pader, hindi pa tapos na mga tanghalan at hisameng may mga marka ng tubig. Paliwanag ni Attorney Samaniego, Phase 1 lamang ang hawak ng Pacific Builders at mayroon ng Certificate of Completion. Ayun na nga ang problema, may mga Certificate of Completion pero hindi kompleto yung proyekto katulad ng mga flood control projects. Merong mga completion pero wala naman naitayo, hindi ba? Yun nga ang problema natin, may Certificate of Completion pero hindi completed talaga. Kaya lang, ang problema kung may Certificate of Completion sila, phase 1 lang sila, may Certificate of Completion sila, pinirma ng DPWH, malakas ang laban na itong mga Diskaya dito sa issue na to. So hindi daw kanila to. Na-turn over na rin anya ito sa implementing agency na DPWH noong December 2024. Ayon kay Samaniego, ibang contractor na ang may hawak ng kasalukuyang construction na nagsimula nitong January 2025. Ni-revise po yun. So kumuha po sila ng ibang kontratista. Ang gumagawa po doon ay hindi po ang Great Pacific Builders and General Contractor Inc. Kundi po ang gumagawa po doon ay Theater Box Solutions and Services Corporation. Hindi po amin yon. At hindi po namin alam kung sino po ang nangontrata po doon. Ayun. So sinasabi nila, hindi kanila. Which is, meron silang prueba, meron na nga silang Certificate of Completion. I-turn over na daw nila sa DPWH, kaya lang may revision. Meron silang dahilan. Tingnan natin ano naman ang dahilan netong si Claire Castro na sinungaling din. Tingnan natin kung sino nagsasabi sa kanila ng totoo, ha? Pinasinungalingan ng Malacanang ang pahayag ng kampo ni Sara at Curly Diskaya na ang hindi natapos na proyekto sa Philippine Heritage Building sa Intramuros ay hindi nila kontrata. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na ang kontrata na binabanggit ni Attorney Cornelio Samaniego na abogado ng pamilya Diskaya ay hindi kapareho na pinapatrabaho o kontrata na natapos ng kontratista noong December 2024. Ano yun? Ano yung kontrata na yun? Ilabas mo kasi para alam natin. Oo, ikaw talaga, Malinaw na ginugulo lang ito ng pamilya Diskaya. Ito, ayan, project profile 111, Great Pacific, September, original expiry date September 4, 2025. Actual start date September 29. May papeles si Claire Castro. Kailangan ipaliwanag to. Pero maniniwala ba kayo kay Claire Castro? Napaka-fake news niyan. Ang mga Sige, Diskaya mamaya. ay voluntary na pumasok sa isang contract agreement noong January 2, 2025 kasama ang Public Works Department para sa nasabi na proyekto ng kanilang inireklamo. May contract price anya ito na mahigit 107 million. Ano ba talaga? So, may sinasabi yung abogado, may sinasabi din si Claire Castro. Kaya lang, hindi kasi ako makapaniwala kay Claire Castro. Bakit? Hindi ba pinagkakalat niya nung nakaraan na itong mga Diskaya ay konektado sa mga Duterte? Na 2016, naging nangontrata pala to, ganito ganyan. So ibig sabihin pala, taano to ng mga Duterte, ganun. So fake news 'yon kasi katulad nito.
Oh, ayan oh, nakalagay dyan oh, noong July 2010 to June 2016, under Aquino administration, top contractors, DPWH projects awarded from July 2010 to 2016. Ayan no, St. Gerard Construction ang nakakuha ng 10,760,253,000. Panahon ito ni Pinoy. Pero idinidikit ito ni Claire Castro kanino? Sa mga Duterte, at hindi pa niya binabawi yung fake news niya na yun. Kaya sa totoo lang, napakahirap maniwala dito kay Claire Castro kasi nga ang daming fake news nito. Oh, katulad niyan. Oh, awarded for 2010 to 2016. Oh, itong sila Diskaya, yung mga lisensya nila, nagkaroon po yan ng pinasuspinde ni Mark Villar. Hindi dahil sa mga ghost projects pinasuspinde ni Mark Villar yan at saka ni Pangulong Duterte yung kanilang lisensya para makapag-bid sa gobyerno. Gawa ng marami tong mga late na mga proyektong hindi natatapos on time. So because of that, at inano ni Pangulo yan at saka ni Mark Villar, kinansela muna or basta tinanggal or sinuspindi yung kanilang lisensya. Ngayon, 2020 yun, 2020, wala na yan sila, hindi na yan sila kumukontrata. Siguro mga 2016 onwards hanggang 2020 nakakontrata sila, pero dahil nga napakadami nilang mga kapalpakan, tinanggal sila noong 2010. Nabuhay sila noong 2022. Nabuhay sila. Nagkaroon sila, tapos nagmayabang sila noong 2022. 2025, tumakbo po yan, mga Diskaya, ng pagka-mayor sa Pasig under Partido Federal ng Pilipinas, which is partido ni Bongbong. So, kung alyado or kung koneksyon ng pag-uusapan, halatang halata na may koneksyon si Bongbong Marcos sa mga ito. Bakit? Nabuhay yung nakakontrata ulit sila sa gobyerno or na reinstate sila para makapag-bid 2022, panahon ni Bongbong. Pagkatapos noong 2025, tumakbo sa ticket ni Bongbong. So, sino ang konektado sa mga Diskaya? Duterte pa rin. Kaya ang problema kay Claire Castro. Kaya minsan, kahit nagsasabi na siya ng totoo, alam niyo yung The Boy Who Cried Wolf, yung kahit nagsasabi na siya ng totoo, parang feeling ko kasinungalingan pa rin. Bakit? Kasi nga si Claire Castro, mahilig siyang magbitaw ng mga salita, magbitaw ng mga statement na palpak, na mali. Yung sinabi niya na si Pangulong Duterte daw nangako 7 pesos na bigas. Hindi ba? Only to find out, ang sinabi pala ni Pangulong Duterte doon, pwedeng bumaba hanggang 7 pesos. Pwedeng matanggal sa presyo hanggang 7 pesos. Hindi siya sinabing 7 pesos na lang. Hindi ba? At bukod doon, napakadami pang mga fake news na binitawan yan. Katulad din itong pinakikita natin. So kahit na meron siyang papeles na ganun, ang tanong, yun naman pala, meron kang ebidensya, meron kapalpakan ng mga Diskaya, sa tingin mo, ano nang ginawa nyo? Dinimanda nyo na? Di ba hindi pa? Puro kayo pa press release. Puro kayo ka-eklatan ni ayan, puros kayo kasinungalingan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap